mga kwento ng kababalaghan, katindak-tindak at karimar-rimar, mga kwento ng mga multo, pag-ibig, aswang, mangkukulam, mga babarang, kaluluwang ligaw, at mga maligno, at mga kwento ng mga engkanto. Ang Bisita. Isinulat ni Marvin Sigua. Isinatinig ni Antingera. Ako si Daniela, 22 anyos, tubong Maynila at lumaki sa syudad. Hindi ako naniniwala sa mga multo, impakto, maligno, o mga kababalaghan na hindi sang-ayon sa aking paniniwala. Para sa akin kasi, bunga lang yan ng malikot na imahinasyon ng mga tao. Isa pa, maaaring dala lang siguro yan ng kanilang mga guni-guni. Subalit sa edad kong ito ay hindi ko aakalain na mararanasan ko ang nararanasan ng ibang tao. Lalo na noong lumipat kami ng inay sa Ilocos Sur. At ewan ko ba kung bakit sa dinami-dami ng bahay na bibilhin, yun pang makalumang disenyo at mukhang panahon pa ng Hapon. Kung sa bagay, makaluma rin naman talaga ang estilo ng pamumuhay namin. Iyon bang mahilig sa mga antigong kagamitan at antigong bahay ang mga magulang ko? Isa pa, mas gusto nila yung napapalibutan ng mga mamahaling muebles, suleras na sahig at kung ano-ano pa. Ayon nga sa aking mga magulang, ang mga sinaunang bahay Kastila raw, gayon din ng mga haliging kahoy na ginamit sa isang lumang bahay, habang tumatagal raw ay nagkakaroon ng halaga. Sa kalye kasi ng Fatima, nakabili ng bahay sina inay at malapit din ito sa isang matandang seminaryo sa nasabing lugar. Malapit din dito ang mga bahay ng mga madre. Nasa iisang baryo pero magkahiwalay lang ang lugar. Ako naman ay hindi gaanong nakikihalubilo sa mga tao sa labas, lalo na't bago pa lang kami sa lugar. Gayong ako, si inay at titay lang ang magkakasama sa dalawang palapag naming bahay. Ito ay may malawak na bakuran at may disenyong adobeng bato. At ang ilalim nito, sa tansya ko ay hanggang tuhod ko ang taas niyon. Sa paligid nga nito ay puro sinaunang bakal rin na pilipitang disenyo ang nakakapit, na may samot-saring halaman na pinagapang sa mga bakal, gayon din ng mga matatayog na puno sa loob ng hardin namin. Sa totoo lang, hindi naman ako gaanong komportable sa paligid ng bago naming bahay. Dahil sa pakiramdam ko, tila ba may nagmamasid sa akin sa tuwing nakaupo ako sa nasabing hardin. Pero kalaunan ay nasasanay na rin ako sa takbo ng bago kong buhay. Isa pa, wala naman akong magagawa at solong anak lang naman ako ng aking mga magulang.
Tanging pagpipinta ng larawan at pagsusulat lang ng mga istorya ang naging libangan ko sa araw-araw. Gayunpaman, kailangan ko talagang sumunod sa mga habilin ng mga magulang ko. Para na rin sa ikabubuti ko. Ganyan naman talaga ang mga magulang. Basta sa kapakanan ng anak nila ay lagi silang nakasuporta. Hindi naglaon. Paunti-unti na akong nakakaramdam ng mga negatibong enerhiya sa loob at labas ng nasabing bahay. At pakiramdam ko, may mga iba kaming kasama sa bahay na yun. Hanggang isang gabi, habang nagsusulat ako ng isang istorya, walang ano-ano'y nakarinig ako ng mga batang naghahagikgikan at tila ba naghahabulan sa aming pasilyo. Sa labis kong kuryosidad, lumabas ako ng kwarto upang silipin ang aming pasilyo. Subalit wala naman akong nakita sa kahabaan nito, kung kaya't bumalik na lang ako sa aking silid at itinuloy ang aking pagsusulat. Subalit sa paglipas ng mga oras mula sa ikalawang palapag ng aming bahay, walang ano-ano'y nakarinig na naman ako ng mga taong nag-uusap sa ibaba. Kasabay pa nito ang mga kalampagan ng mga plato at kubyertos at animoy may kasiyahang nagaganap. Samantala, ang tono ng kanilang usapan ay tila ba mga Kastila na Pino ang mga hagikgikan at malalaki ang boses ng iilan. Na kung pakikinggang mabuti, masasabi kong mga ilustrado ang nag-uusap. Sa puntong iyon, marahan kong sinilip ang silid nila inay at itay. At kitang-kita kong mahimbing ang tulog ng mga ito. Habang si itay naman ay humihilik pa, na animoy sumisire ng barko ang tono. Gusto ko sanang tumawa ng malakas ngunit nagpasya na lang akong bumaba ng mga oras na yon. Subalit ang daming naglalaro sa isipan ko ng mga sandaling iyon. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman ko. Maaari kasing pinasok kami ng mga kawatan o kung sino man. Ngunit habang dahan-dahan akong bumababa, tila nag-iiba ang mga salitang naririnig ko. Iyon bang animoy mga salita ng Kastila? Mga salitang Kastila na hindi ko maintindihan, ngunit nang tuluyan na akong makababa, ay bumungad sa akin ang mga taong mestizo at mestisa. Na nakasuot ng lumang pananamit. Mga mukhang ilustrado at Maria Clara ang pananamit ng mga babae. Halos magkagulatan kami at walang ano-ano'y sabay-sabay silang napatingin sa akin. Sabay na pahinto sa kanilang usapan. Habang ako na may tila napako rin sa aking kinatatayuan at hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Subalit sa isang sulok ng isip ko,
Tila bumalik ako sa 18 siglo dahil sa mga taong nakita ko ng gabing iyon. At alam kong hindi sila mga normal na tao. Napatunganga ako sa aking mga nakikita at tila umurong ang aking dila. Nagulat na lang ako nang hawakan ako ng 2 bata sa aking mga kamay. Kung kaya't nanlamig lalo ang buo kong katawan. Ngunit nang magsalita ang 2 bata, ay saka pa lang ako nakagalaw. Sa sobrang gulat ko, ay bigla akong pinagpawisan ng butil-butil at tumulo ito mula sa aking noo. At gumapang ito sa mukha ko, pababa sa aking dibdib. Buenas noches, señora. Bati ng 2 batang nakahawak sa akin. Oh, sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay namin? Sunod-sunod kong tanong at hindi ko hinintay ang kanilang isasagot. Kasabay niyon, tumalilis ako ng takbo paakyat sa 2 palapag ng aming bahay. Halos kalampagin ko ang kwarto ni na Inay at Itay sa alanganing oras na bumasag sa kanilang natutulog na diwa. At sa gulat nga ng mga ito, ay bigla silang napabalikwas ng bangon. Lalo't nang makita nila na namumutla ang aking mukha habang nanginginig ang mga labi ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Daniela, anak? Tanong ng Inay. Inay, may tao sa ibaba natin. Marami sila. Napakarami po. Saad kong nauutal. Teka, sinong sila? Anong marami? Gulat na tanong ni Inay. Sa puntong iyon, isinama ko sina Inay at Itay sa ibaba ng bahay. Subalit pagdating namin roon, sa ibabang bahagi, ay nakapagtatakang nawala ang mga taong sinasabi ko sa kanila. At tinitigan nila ako ng masama. Kasabay niyon, napakunot ng noo si Inay at sabay dampi ng palad sa noo ko sa pag-aakalang nilalagnat ako. Ayon nga sa Inay, epekto lang daw yun ng malikot kong imahinasyon at dala marahil ng labis kong pagpupuyat. Pakiramdam ko tuloy, nagmukha akong katawa-tawa sa harapan ng aking mga magulang ng gabing yun. Samantala, hindi ako maaaring magkamali ng gabing yun, ng mga sandaling iyon. Dahil ang nakita ko ay hindi iyon isang guni-guni o malikmata. Napansin ni Nanay ang pagiging balisa ko at ang paalala ni Inay ay huwag nang isipin kung ano man ang nakita ko ng gabing iyon at kung sino man ang mga taong sinasabi ko at ang importante ay hindi ako sinaktan ng mga iyon. Subalit sa edad kong ito, hindi ko aakalain na ang mga bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon ay naranasan at nakita ko na ngayon. Kung kaya't napabuntong hininga na lang ako sa aking sarili. Sa paglipas ng mga araw, habang nakatanaw ako sa aming balkonahe at pinagmamasdan ng mga taong dumadaan mula sa labas, ay may napansin akong kakaiba.
Dahil kung anong ganda ng umaga ng araw na yon, ay siya ko namang labis na ikinagulat. Kitang-kita ko kasi ang dalawang batang humawak sa aking mga kamay noong gabing ginising ako ng aking mga magulang. Dahil tumagos ang mga ito sa tarangkahan ng aming bakuran. Habang naglalaro sa magandang sinag ng araw. Hanggang sa mabitiwan ko ang tasa ng kapeng iniinom ko ng mga oras na yon. At siya namang ikinagulat ng inay na nasa aking likuran ng umagang iyon. Mas lalo pa akong nagulat nang tapikin ako ng aking ina sa aking balikat. Sabay bulalas ng salita at nagtanong ito sa akin. Kasabay niyon ay bahagya akong napanganga at napatitig rito. Sus Ginoo, anak Daniela, anong nangyayari sa'yo? Kiaga-aga, nagbasag ka pa ng tasa dyan sa beranda. Galit na wika ni inay. Inay, pasensya na po. Pero, nakita ho ba ninyo ang dalawang batang tumagos sa ating tarangkahan? Tanong ko. Oh? Sinong bata? Anong bata? Sinong mga batang pinagsasabi mo? Gawa sa bakal ang ating tarangkahan. Paanong tatagos ang mga bata riyan? Sunod-sunod na tanong at paliwanag ni inay. Sa puntong iyon, hindi na lang ako umimik at nagsalita pa. Isa pa, naguguluhan na ako sa mga nakikita ko at hindi ko alam kung paano ko ba mapapaniwala ang mga magulang ko. Sa aking mga nararanasan at nararamdaman na kababalaghan sa bago naming bahay. Halos gabi-gabi, naririnig ko ang mga taong nagkakasiyahan sa ibaba ng aming bahay. Lalo na ang tinig ng dalawang batang nagtatakbuhan sa aming pasilyo. Pakiramdam ko tuloy, tatakasan na ako ng katinuan habang ang mga magulang ko'y walang kaalam-alam sa kababalaghang nangyayari sa akin. Minsan tuloy, naiinis ako sa sarili ko. Bakit ba kasi ako lang ang nakakakita sa mga multong iyon? Pakiramdam ko tuloy, nagmumukha akong siraulo sa aking ina. At baka mamaya, isipin pa nito na nawawala ako sa aking katinuan. Kung kaya't napagdesisyonan ko na lang na maglakad-lakad sa labas ng aming bahay, sa mahabang kalye ng Fatima upang makasagap ng sariwang hangin. Ngunit ewan ko ba kung anong naisipan ko at dumaan ako sa isang kumbento ng mga madre na hindi kalayuan mula sa amin. Ang sistenang pagdaan ko sa konbento ay upang ipagtanong-tanong kung bakit ako nakakakita ng mga multo sa aming bahay. At kung ano ba talaga ang pakay ng mga iyon sa amin at kung sino ba talaga ang unang nagmamay-ari rito. Magandang araw po, sister. Ako po si Daniela. Nakatira po ako riyan malapit dito sa kumbento. Sabay turo ko sa aming bahay. Magandang umaga naman, iha. Kayo pala ang nakabili ng bahay nila Don Pedro at Doña Pilita. Saad na paliwanag ng madre. Opo, sister. Ang mga magulang ko po ang bumili ng bahay. At mangyari po kasi, palagi po akong nakakarinig ng mga nagkakasiyahan sa bahay namin tuwing gabi. Sambit ko. Ganoon ba, iha? Alam mo kasi, hindi lang kayo ang unang tumira sa bahay na yan. At sa totoo lang, nagpasalin-salin na rin yan sa iba't ibang pamilya. Ang nakikita mo ay nakikita rin ng mga naunang bumili sa bahay na yun. At yun ang pamilya Jimenez.
mahabang paliwanag ng madre. Ayon pa nga sa sinabi ng madre, kahit kailan hinding-hindi raw ito lilisanin ng pamilya Jimenez. At patuloy lang raw silang maninirahan rito kahit pa pumasok ang makabagong teknolohiya. Isa pa, ito raw ay ipinundar ng nasabing mag-asawa, may 1 siglo na ang nakakaraan. At kami raw ang bisita sa bahay na yon at hindi ang pamilya nila Don Pedro at Doña Pelita. Hindi naglaon, mismong sina Itay at Inay na ang nakasaksi sa mga nakikita ko nang minsang nagising sila ng alanganing oras para umihi. Dahil na rin sa kalampagan ng mga plato, mga kubyertos na gawa sa pilak. Tila isang kasiyahan na naman ang nagaganap sa sala at kusina namin ng gabing iyon. Noong mga sandaling iyon, naabutan ko pang nakatulala ang aking mga magulang habang nakatingin sa mga multong walang pakialam sa amin. Nawala lang ang pagkatulala ng mga magulang ko nang tapikin ko sila sa balikat at napatitig sa akin na animoy na hipnotismo silang dalawa. Kasabay nito, nawalan ng ulirat ang inay at napasandal sa akin. Samantala, bigla namang napaantada ang Itay. Halos ikatatlo na ng umaga ng isa-isang naglalaho ang aming mga bisita. At paisa-isa silang pumapasok sa lumang salamin na nakalagay sa aming sala. Kinabukasan, halos magkatitigan kaming lahat ng aking mga magulang sa pagkainan. Sabi nila, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita ng gabing iyon. Hindi kasi nila lubos sa kalain na may mga kasama kaming multo sa bagong bahay namin. Kung kaya, nagbigay ako ng isang suwestyon sa mga ito. Inay, ano kaya kung ibenta na lang po natin ang bahay na to? Suwestyon ko. Bakit naman natin ibebenta ang bahay na to? Tayo na ang nagmamay-ari nito. Sagot ni Inay. Oo nga po, Inay. Tayo ang bagong may-ari ng bahay ng pamilya Jimenez. At iyon sa kapirasong papel lang. Subalit ang mga multo ay may limitasyon dahil tayo ang bisita sa bahay na ito at hindi sila. Mahaba kong paliwanag sa aking inay. Sa pagdaan ng mga araw, nagpatuloy lang kami sa buhay kasama ang pamilya Jimenez. At napagkasunduan na lang namin nila, Itay at Inay, na huwag na lang gambalain ng pamilya Jimenez. Tutal hindi naman kami ginagambala ng mga ito. Subalit habang tumatagal ay mas lalo akong nasasanay na may kasama kaming multo sa loob ng bahay. At hindi namin sila pinakikialaman sa kanilang kasiyahan tuwing 12:00 ng gabi. Dahil kusa rin naman silang umaalis pagsapit ng 3 ng umaga at lumang salamin ng kanilang daanan na nasa aming sala. At isa pa, hindi naman sila nananakit at nanggagambala, kaya okay lang sa akin na makisama kami sa multo. Lalo na ang 2 batang apo ni Don Pedro na sila Julio at Julia. Maging sina Inay ay nasanay na rin sa ganoong senaryo ng aming buhay. Minsan nga kapag nasa hardin ako ng aming malaking bakuran, nakikipaglaro pa sa akin ng mga apo ng nasabing Don. At halos lahat ng taong napapadaan sa harap ng tarangkahan namin ay bahagyang napapahinto. Kasabay niyon, napapalingon sila sa akin at alam ko naman ang naglalaro sa kanilang isipan kung bakit ako nagsasalita mag-isa at sino ang tinatawanan ko. Pero uunahan ko na sila, wala po akong sakit sa pag-iisip at sadyang may mga kasama lang akong hindi pa nila nakikita.
Wakas. Salamat sa magaling nating manunulat na si Sir Marvin Sigua. At rest in peace sa'yo, kaibigan. Hayaan niyo at unti-unti nating ipopost ang inyong mga kwento na pinasa sa Ang Manlalakbay na Manunulat YouTube channel. Shout out sa pamilya at kamag-anak ni Sir Marvin Sigua. Pati na rin sa lahat na mambabasa at kapwa manunulat na kaibigan ni Sir Marvin. Paalam, kaibigan. Ang mga akda mo ay mananitiling buhay sa mga mambabasa at tagapakinig ninyo. Maraming salamat.